Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Tuwing maririnig ko ang mga salitang akala niya magbabago siya, alam ko na agad kung paano ito magtatapos at madalas, hindi maganda. Nakita mo na ba ang galit na nakatago sa likod ng isang ngiti? Yung mga litrato ng masayang magkasintahan na puro likes online, pero sa likod ng kamera, may umiiyak at nagmamakaawa at humihiling na sana tumigil na. Ganito mismo ang kwentong ito. Sa panlabas, magaganda ang mga ngiti. May mga gabing may alak, mga biyahe at tawanan. Pero sa ilalim ng lahat ng yun, may takot, labis na kontrol at isang tinig sa isip niya na paulit-ulit na bumubulong. Wala kang halaga kung wala ako. Ganito mismo ang kwentong ito. Ipinanganak si Sativa Transo noong May 1995 sa Cheyenne, Washington, isang maliit na bayan na tahimik. Ngunit may sigla dahil sa universidad na naroon. Isa itong uri ng lugar sa Amerika kung saan magkakakilala halos lahat ng tao at madaling mapansin ang bagong salta. Ang kanyang ina na si Jamie ay naging ina sa murang edad na 16. Madalas niyang sabihin na sila ni Sativa ay lumaki na parang magkaibigan. Hindi lang basta mag-ina. Magkadikit sila hindi lamang sa dugo, kundi sa tiwala sa isa't isa. Kasama rin nila sa pamilya ang mga nakapabatang kapatid ni Sativa, ang kanyang kapatid na babae na si Micaela at ang kapatid na lalaki na si CJ. Nandyan din sa kanilang buhay ang ama nilang si Jason, pero ang matibay na ugnayan ni Jamie at Sativa ang nagsilbing haligi ng kanilang tahanan. Mula pagkabata, si Sativa ay kilala sa kanyang walang kapantay na sigla. Nakakahawa ang kanyang tawa, madali siyang lapitan at likas sa kanya ang malasakit, lalo na sa mga hayop na walang tirahan. Ang kanyang mga alagang aso na si Shadow at pusa na si Flower ay hindi lang basta alaga para sa kanya. Pamilya na ang turing niya sa mga ito. Ang mga nakakakilala sa kanya ay may iisang paglalarawan. Mabait, masigla, mapagbigay at laging handang tumulong. Pinili ni Sativa ang kurso batay sa kanyang mga hilig. Nag-aral siya sa Eastern Washington University kung saan siya kumuha ng exercise science. Ang interes niya sa sports, kalusugan at katawan ng tao ay sumasalamin sa pananaw niya sa buhay. Pagkatapos niyang makapagtapos noong 2017, agad siyang nagtrabaho bilang massage therapist sa kumpanyang Lucid. Todo kayod siya sa trabaho. Madalas pang kumukuha ng mga dagdag na shift. Determinado siyang makapagtayo ng matatag na kinabukasan. Ayon sa kanyang mga kasamahan, kahit kulang sa tulog, palagi pa rin siyang pumapasok na may ngiti, dala ang init ng kanyang presensya at positibong enerhiya. Ngunit gaya ng madalas mangyari, hindi palaging nananatili ang kapayapaan. Dumating sa kanyang buhay si Taylor Allen, 4 na taon ang tanda sa kanya, at doon nagsimulang magbago ang lahat. Si Taylor ay nagtatrabaho sa construction at gustong ipakita ang sarili bilang isang simpleng lalaking pang-araw-araw. Ngunit sa likod ng mahinahon at all-American na hitsura, may tinatagong pagod at isang galit na tahimik ngunit mainit sa loob. Lumabas na rin noon ang pangalan niya sa mga tala ng pulisya. Noong 2012, siya ay naaresto dahil sa isang kaso ng pisikal na pananakit. Bagamat maliit lamang ang kaso, naiwan itong marka sa kanyang pagkatao. Hindi malinaw ang lahat ng detalye, pero nakatala ang mismong pag-aresto. Ang alak ang naging paraan niya para labanan ang mga bigat sa loob at habang tumatagal, lalo siyang nalululong dito. Ang mga nakakakilala sa kanya ay nagsabing may dalawang mukha si Taylor. Kapag maayos ang isip, tahimik at makalang. Pero kapag lasing, nagiging maingay, iritable at minsan ay marahas ang kilos. Ang mga taong ganito ay mahirap mahalin, pero mas mahirap maintindihan kung bakit may nananatili pa rin sa piling nila. Kaya nang magtagpo ang landas ni Sativa at Taylor, marami ang nagtaka. Sapagkat si Sativa ay masayahin, may init ang loob at palapiro. Isang kabaligtaran ng lalaking magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay. Si Taylor ay tahimik, mailap at madaling mag-init ang ulo. Sa unang tingin, parang imposibleng magtagpo ang dalawang tulad nila ni Savita, magkaiba sa ugali at pananaw. Pero tila may ibang plano ang tadhana.
Marahil nakita ni Savita ang isang taong kailangan ng tulong at marahil nakita ni Taylor ang isang taong kaya niyang kontrolin. Nagsimula ang lahat bilang isang kakaibang relasyon, ngunit unti-unti itong naging nakakaalarma at kalaunan ay mapanganib. Wala pang nakakaalam noon, pero ang ugnayang ito ang magiging mitsan ng kapahamakan ni Sativa. Pagkalipas ng ilang buwang magkasintahan, nagdesisyon si Sativa na tumira na kasama si Taylor sa Milton, 5 oras ang layo mula sa kanyang pamilya. Para sa kanya, ito ay simbolo ng kalayaan, pagsisimula ng bagong yugto, pagbuo ng kinabukasan ng kasama ang taong mahal niya. Ngunit para kay Taylor, ang ibig sabihin nito ay ganap na kontrol sa lahat ng bagay. Sa simula parang maayos naman ng lahat, sinusundo siya ni Taylor sa trabaho. Tumutulong sa bahay at sinasabing nag-aalala lang kapag gabi na siyang umuwi. Ngunit unti-unti ang pag-aalala na yun ay nauwi sa tuloy-tuloy na pagdududa. Sino raw ang ka-text niya? Sino ang tumatawag? Bakit daw may lock ang cellphone niya? Habang tumatagal, lumalala ng lumalala ang silos ni Taylor. Kahit simpleng usapan lang ni Sativa sa katrabaho o sa mga dating kaibigan, agad siyang nakakalit. Pagdating ng ilang linggo, mas tumindi pa. Palihim na naglagay si Taylor ng spyware sa cellphone ni Sativa na nagruruta ng lahat ng kanyang mensahe papunta sa laptop niya. Wala siyang kamalay-malay. Hindi niya alam na bawat letra, bawat pribadong usapan minomonitor na pala. Para kay Taylor, akala niya ito ay paraan lamang ng pagpapakita ng pag-aalaka. Pero yun na ang unang malaking babala. Isang araw sa maliit na dahilan, hindi niya maikabit ng tama ang isang mesa. Bigla itong sumabog sa galit. Kinuha niya ang pandayok na martilyo at binasag ang mesa hanggang mawasak. Nakatayo lang si Sativa. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Doon niya unang nakita kung gaano kabilis magbago ang mukha ng katahimikan tungo sa karahasan. Ang kanyang ina, si Jamie, ay agad nakaramdam ng may kakaiba. Bihira na raw tumawag si Sativa. Kapag tinatanong, madalas puro palusot na lang tungkol sa ugali ni Taylor. Nang magtanong ang mga kaibigan kung ayos lang ba siya, palagi ang sagot niya pagod lang siya. Desisyon ko naman ito. Unti-unti naging malabo at maingat ang kanyang mga sagot. Parang natatakot siyang ang kahit sinong makialam ay baka lalo pang makasama. Mula noon ang bantay sarado na siya. Sinusuri ni Taylor ang kanyang cellphone, email, schedule sa trabaho, pati kung sino ang kasama niya. Bawat galaw ay minomonitor. Sa panlabas, mukha silang normal na magkasintahan. Ngunit sa loob ng bahay, si Sativa ay lubos ng umaasa at walang kalayaan. Hindi pa niya napapansin noon, pero hindi na siya nakatira sa kasintahan, kundi si isang taong matagal nang lumampas sa hangganan ng tama. Ang tahanan sa Milton na dating simbolo ng bagong simula ay unti-unting naging kulungan. Ang pag-ibig na dati niyang ipinagmamalaki ay naging pinagmumula ng takot. Isang takot na hindi basta-basta matatakasan. Pagsapit ng August 2021, nagpasya ang kapatid niyang si Micaela na dalawin sila. Matagal na raw hindi nakakauwi si Sativa. Kaya nagbakasyon si Micaela at bumiyahe patungong Milton. Pagdating niya, sinalubong siya ni Sativa na mangiti at sinabing ayos lang ang lahat. Pero iba ang pakiramdam sa loob ng bahay. Mula pa lang sa unang sandali, ramdam na walang katahimikan doon. May mga butas sa pader, dents sa pinto, sirang hawakan ng mga muebles at mga bakas ng galit sa bawat sulok ng bahay. Tinanong ni Micaela kung ano ang nangyari. Kalma lang na sumagot si Sativa. Mali lang kasi ang pagkakalagay namin ng mga gamit. Aayusin din namin mamaya. Parang nakahanda na talaga ang mga salitang yun. Isang paliwanag na paulit-ulit na niyang sinabi noon pa. Bihirang umuwi si Taylor, ang asawa ni Sativa. Mas madalas siyang nasa trabaho o kasama ang mga kaibigan. At kapag umuwi siya, kadalasan ay hindi maayos ang kanyang lakay. Kasabay ng kanyang presensya ang tensyon. Maingay siya, madalas uminom, madaling magalit kahit walang dahilan, at wala nang kahit anong init o lambing ang kanyang mga mata. Napansin ni Micaela kung paano biglang naninigas si Sativa sa tuwing maririnig ang yabag ni Taylor. Isang gabi, habang magkasama silang magkapatid sa kusina,
Sinubukan ni Sativa na gawing biro ang lahat. Paglasing siya, tinatawag ko siyang halimaw. Sabi niya pilit na nakangiti. Pero naramdaman ni Micaela na sa likod ng biro na yon, nandoon ang totoong takot at higit pa roon, ang pagod at tahimik na pagsuko. Sumunod na mga araw, naging mabigat ang katahimikan sa bahay. Sa umaga, halos hindi na nagsasalita si Sativa. Sa gabi, naghihintay siyang makatulog si Taylor bago kumilos. Ang takbo ng buhay doon ay umiikot lang sa ugali ni Taylor. Kung masaya siya, may katahimikan. Kailangang mag-ingat si Sativa sa bawat galaw. Nakikita ni Micaela ang lahat, pero hindi niya alam kung paano tutulong. Maingat niyang iminungkahi na umuwi muna si Sativa kahit pansamantala. Pero sagot lang ni Sativa, kaya ko to, may pinagdadaanan lang siya. Noong araw ng pag-alis ni Micaela, naghimpil siya ng mga gamit sa katahimikan. Nakatayo si Sativa sa may pinto, pilit ang umiti. At sinabing ayos lang ang lahat. Pero ibang-iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Habang pauwi si Micaela, hindi siya nagsalita. May mangyayaring hindi maganda. At ang kutob na yon, hindi na siya nilubayan sa mahabang panahon. Ang pagtukoy sa mga ganitong uri ng tao ay napakahirap. Maaaring magmukha silang mabait, maalaga, kalmado, ngunit sa likod ng maskarang yun, ay isang matinding pagnanais na kontrolin at mangibabaw. Tinatawag ng mga psychologist ang ganitong uri ng tao bilang malignant narcissists, hindi lamang makasarili, kundi addicted sa pagkontrol sa iba. Sa simula, pinapaniwala kanila na perpekto ang lahat. Maasikaso, maalaga, puno ng atensyon. Ngunit ang paglipas ng panahon, ang atensyong yon ay nagiging pagsubaybay at ang suporta ay nauuwi sa patuloy na pressure. Gusto nilang malaman ng lahat tungkol sa buhay mo at kahit simpleng pagpapakita ng pagiging independent ay itinuturing nilang pagtataksil. Ang pinakamalakas nilang sandata ay manipulasyon. Binabaligtad nila ang sitwasyon, pinapalabas na ikaw ang may kasalanan hanggang pagdudahan mo na ang sarili mong katinuan. Hindi nila inaamin ang pagkakamali. Hindi humihingi ng tawad dahil sa isip nila hindi sila kailanman nagkakamali. Ang lahat ng iba ang may mali. Paulit-ulit ang siklo, galit, saglit na pagsisisi, pangakong magpapago, at pagkatapos, panibagong sakit sa emosyon. Sa pagitan ng lahat ng iyon, may maling imahe ng kapayapaan, isang huwad na katahimikan para lang hindi umalis ang kabilang panig. Doon nagsisimula ang pagkadepende, kung saan ang takot at pag-aasa ay magkasabay na naninirahan. Hindi man laging pisikal ang pananakit, ngunit ang mga salitang binibitawan ng malamig at kalkulado ay nag-iiwan ng mga sugat na hindi naghihilom. At si Taylor Allen ay halos perpektong halimbawa ng ganoong uri ng tao. Palaging nagsiselos, mapangkontrol, pinababa siya at laging itinatanggi ang kasalanan. Unti-unti niyang winasak si Sativa, sinusubaybayan siya, sinisisi, at pinapahingi ng tawad sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Hindi kasintahan ang hinahanap ni Taylor, kontrol ang gusto niya. Kung magkakaroon ng larawan ng salitang malignant narcissist sa diksyonaryo, malamang mukha niya ang naroon. Pagsapit ng taglagas ng 2021, tuluyan nang nawasak ang relasyon ni Sativa at Taylor. Hindi na niya kayang bigyang katuwiran ang mga pag-aalboruto ni Taylor. Hindi na niya kaya ang walang tigil na pagdududa at pagbabantay. Ilang ulit na niyang sinubukang mag-impake para umalis, pero laging may pumipigil, takot, pag-asa o baka panandali ang pagkalito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang kailangang matapos na ito, kailangan niyang makalaya at makauwi. Doon gumawa ng hindi inaasahang hakbang si Taylor. Iminungkahi niyang magbakasyon sila sa Cancun para sa Thanksgiving. Tinawag niya itong fresh start. Sabi niya makatutulong daw ang bakasyon para maayos muli ang lahat. Nag-alinlangan si Sativa. Para sa kanya ang Thanksgiving ay panahon ng pamilya, ang bahay ng ina sa Washington, ang mga sama-samang pagkain at tradisyon na hindi niya kailanman pinalampas. Parehong pinayuhan ni Jamie at Micaela na wag na siyang tumuloy. Ngunit nagpumilit si Taylor. Sabi niya pagod na siya sa mga away, magpapago na raw siya, at ang biyahe na ito ay magiging bagong simula. Maayos pakinggan ng kanyang mga salita, halos kapani-paniwala. Pumayag lang siya hindi dahil umaasa, kundi dahil may plano na siya.
Ang bakasyong ito ang magiging katapusan, tahimik, maingat at walang gulo. Sinabi niya sa mga katrabaho na baka lumipat na siya pagkatapos ng bakasyon. Pinalitan niya ang mga password ng kanyang cellphone. Iniwan ang ilang mahalagang dokumento at pera sa kapatid bilang pagkahanda kung sakaling kailanganin. Para kay Taylor, mukha itong pagpapati. Masaya siya, abala sa pagpaplano ng biyahe at pinili ang Aletmo Resort sa Cancun. Nangako siyang walang alak, walang sigawan, walang gulo. Pero para kay Sativa, ang bakasyong ito ay isang huling yugto bago niya tuluyang wakasan ang lahat. Ang tanging layunin niya makauwi ng ligtas. Binili niya ang mga tiket, sabi ni Taylor, makikita mo magiging maayos ang lahat. At sagot ni Sativa, tingnan natin. Pareho nilang alam, may magbabago pagkatapos ng biyahe na yon. Pero hindi nila alam kung gaano kalalim at hindi na maibabalik ang pagbabagong yun. November 2021, mainit at maliwanag ang pagsalubong ng Cancun. Ang hangin, maalinsangan at mabigat. Ang Aletmo Resort, perpektong larawan ng paraiso. Mga pool, tugtugan sa bar, mga turista na may hawak na inumin. Sa mga larawang ipinost ni Sativa sa kanyang stories, tila masaya ang lahat. Ngiti, tabing dagat, puno ng niyog. Maraming nag-like at nagsabing naiinggit sila sa kanyang bakasyon. Walang nakakaalam na ibang-iba ang nangyayari sa likod ng kamera. Sa mga pribadong mensahe sa kanyang mga malalapit na kaibigan, ibang tono ang mababasa. Gusto ko na lang matapos ang linggong ito, isang maikling pangungusap. Pero sapat na para sabihan ng lahat, walang bakasyong nakakanap. Isa lang itong pagtitiis. Ang mga pangako ni Taylor, isang araw lang tumakal. Sa ikalawang araw, binuksan niya ang isang bote ng tequila para magdiwang. Pagkatapos ng unang takay, nag-iba na ang timpla. Pagkatapos ng ikatlo, nagsimula na ang maliit na pang-aaway. Sinikap ni Sativa na huwag makipagtalo. Ngumiti siya sa publiko, nagpa-picture, pinalabas na maayos ang lahat. Sa paningin ng iba, mukha lang silang mag-asawang nagbabakasyon. Pero pagkasara ng pinto ng kwarto sa hotel, nag-iba ang hangin. Biglang nainis si Taylor, tumaas ang boses at nanghingi ng pansin. Kahit anong bagay, isang taong tumingin kay Sativa, isang mensaheng hindi niya agad nasagot, isang biro na hindi na tinawanan. Lahat yon ay nagiging dahilan ng galit. Kinagabihan, bumaba sila sa bar ng resort. Sa bar ng resort, tila walang alalahanin si Taylor. Sunod-sunod ang in-order na alak. Shots, cocktails, pinakoladas habang tumatawa ng malakas. Nagkukwento sa mga estranghero. Sa tabi niya, tahimik si Sativa. Pilit na kalmado, nakaupo lang, pinipigilan ng anumang bagay na maaaring magpagalit sa kanya. Habang tumatagal, nagte-text siya sa kanyang kapatid. Nakainom na naman siya, nag-aaway na naman kami sa wala. Pagsapit ng hating gabi, lumala ang lahat. Mula sa silid nila, may mga narinig na sigaw. Mga tunog ng kalapog, parang may tinatapon, parang may bumagsak. Narinig yun ng mga bisitang nasa katabing kwarto. Kinabukasan, sa mga larawan ni Sativa online, isang ngiti sa tabi ng pool, ang dagat sa likuran, at isang baso ng cocktail sa kamay. Ngunit sa likod ng ngiting yun, isang lihim ang sumisigaw. Ang buong linggo pareho lang ang pattern. Sa araw, tila perpektong bakasyon. Sa gabi, bangungot. Lasing na naman si Taylor, seloso, galit. Tinitingnan ng cellphone ni Sativa. Paulit-ulit na nagtatanong ng parehong bagay. Minsan tahimik, minsan sumasabog sa galit. Sa mga mensaheng ipinadala ni Sativa sa kanyang mga kaibigan, malinaw ang kanyang damdamin. Hindi na siya nagpako, gusto ko na lang umuwi. Para sa kanya, yun na ang wakas. Hindi na siya umaasa na magbabago pa si Taylor. Hindi na yun bakasyon, isa na yung linggong puno ng takot. November 26, 2021. Ang huling araw na mabubuhay si Sativa Transu. Maaga silang bumaba para mag-agahan. Mainit ang araw, kalmado ang dagat. Sa mga larawan, tila isang perpektong umaga. Ngunit sa likod ng kamera, mabigat ang hangin. Sa hapunan, nagkunwaring maayos ang lahat. Magkasamang umupo, nag-order ng pagkain. Ngunit muli bumalik ang parehong pattern. Ang alak, ang sigawan, ang galit. Shot pagkatapos ng shot hanggang sa mamula ang mukha ni Taylor. Pumigat ang kanyang mga mata at nag-iba na ang kanyang boses. Lumipat sila sa bar at doon tuluyang nagkagulo. Narinig ng mga bisita ang pagtatalo.
Ang iba inisip na magkasintahan lang na lasing at nag-aaway hanggang sa makialam ang security at inihatid silang dalawa pabalik sa kanilang silid. Pagpasok sa kwarto, katahimikan, ngunit hindi nagtagal, mabubunyag ang nangyari. Nagkaroon ng matinding away. Inatake ni Taylor si Sativa. Isa sa mga suntok ang malalim ang tinama, punit ang kanyang baba. Tinahiyo ng mga medik ng hotel. Nang tanungin siya ng doktor kung ano ang nangyari, mahina lang niyang sinabi na dapa ako, ayos lang ako. Ngunit alam ng lahat sa paligid na hindi yun totoo. Kita sa kanyang mukha ang takot, ang pilit ng ngiti, ang mga matang gustong sumigaw ng tulong. Pagkatapos noon, naging magulo na si Taylor. Isang sandali umiiyak at humihingi ng tawad. Sa susunod, sumisigaw at nagbabanta na tatalon sa bintana. Pinigilan siya ng mga staff, ngunit nang makabalik sa kwarto, muling narinig ang mga sigawan, mga kalapog, mga tunog ng kaguluhan. Mula sa labas, akala ng iba, isa lang yung away mag-asawa. Ngunit sa loob ng kwarto, yun na pala ang katapusan ng buhay ni Sativa Transo. Kinabukasan ng umaga, pinag-uusapan ng ilang turista ang narinig nilang sigawan kagabi. May mga nagsabi parang may nag-aaway, ngunit ulang tumawag sa front desk, walang kumatok, walang lumapit. Para sa kanila, isa lang yung mag-asawang lasing na nagtatalo. Pagsapit ng tanghali, tumahimik na ang lahat. Akala nila tapos na. Ngunit sa loob ng room 423 ng Alretma Resort, isang buhay ang unti-unting nauupos. Bandang 9:00 ng umaga, hindi na gumalaw ang cellphone ni Sativa. Walang bagong post, walang sagot sa tawag, walang kahit isang mensaheng naipadala. Si Micaela, na sanay na lagi nakakausap ang kanyang kapatid, agad na nakaramdam ng kapa. Nag-text, tumawag, walang tukon. Ilang oras pa nag-post siya sa Facebook. Kung may nakakaalam sa nangyayari kay Sativa, pakiusap, ipaalam nyo. Hindi siya sumasagot, nag-aaway sila kagabi. Sa sandaling yun, hindi pa niya alam na ang kapatid niyang si Sativa Transo ay hindi na kailanman makakasagot. Habang humihina ang musika sa mga bar ng Cancun at bumabalik sa normal ang tunog ng mga aircon sa resort, sa loob ng kwarto, ang 26 years old na babaeng mula sa Chino, Washington ay huminga sa huling pagkakataon. November 27, 2021, pagpasok ng housekeeper sa silid, isang tanawin ang tumampad. Si Sativa nakahandusay ng paharap sa sahig, may bag sa balikat. Parang sinubukan niyang umalis, ngunit hindi na nakalapas. Ayon sa ulat ng medical examiner, walang pagdududa. Cause of death, strangulation. Maraming pasa sa mukha, sa braso, sa dibdib, sa mga binti, at sa kanyang leeg malinaw, mahigpit at pantay na mga marka ng pagkakasakal. Hindi ito aksidente, hindi rin isang saglit na bugso ng galit. Isa itong sadyang ginawa, isang pagsasanib ng karahasan at kontrol. Ayon sa mga forensic experts sa ganitong uri ng sakal, nawawala ng malay ang tao sa loob ng 30 segundo. Ngunit tumatagal ng 4 to 5 minutes bago tuluyang huminto ang paghinga. Ibig sabihin, sa loob lamang ng 5 minutong yun, patuloy siyang sinasakal. Habang buo ang kamalayang alam ng salarin na maaari pa niyang itigil pero hindi niya ginawa. Tinatawag ng mga eksperto ang sandaling yun na the zone of choice, ang pagitan ng desisyon kung pipiliin mong huminto o pipiliin mong tapusin ang buhay ng isang tao. At sa kaso ni Taylor Allen, ang pinili niya ay huwag huminto. Ayon sa mga psychologist, ang strangulation ay hindi basta bugso ng galit. Ito ay pagpapakita ng kapangyarihan, isang paraan upang iparamdam sa biktima na ako ang magpapasya kung mabubuhay ka o mamamatay. Sa loob ng 5 minutong yun, habang unti-unting nawawala ang hininga ni Sativa, nakabukas pa rin ng ilaw, humuhuni pa rin ng aircon at sa kabilang pader, mahimbing na natutulog ang mga turista. Walang nakarinig sa kanyang huling tibok ng puso. Nang matagpuan siya, malapit lang si Taylor nakasuot ng hotel robe. Sa investigasyon, sinabi niyang wala siyang maalala, na nadapa lang daw si Sativa. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga sukat. May mga marka ng pagkakahawak, may sinyalis ng pagkikipaglaban, at higit sa lahat, walang kahit anong pagtatangkang tumulong. Ang pagpatay ay hindi isang kisap mata. Ito ay minuto ng pagpili, minuto ng kabatiran, minuto ng malamig na desisyon. At sa loob ng 5 minutong yun, ang babae na minsang nangiti sa araw
ay pinatahimik ng taong dapat sana'y nagmamahal sa kanya. Ang 5 minutong yon ang nagtapos sa buhay ni Sativa Transu. Isang buhay na puno sana ng pangarap, ngunit tinapos ng kamay ng kontrol at kabaliwan. November 29, 2021, naglabas ng opisyal na pahayag ang pulisya ng Mexico. Isang mamamayang Amerikano ang naaresto sa Cancun na pinaghihinalaang sangkot sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Sa larawang inilabas si Taylor Allen, nakasuot ng puting hotel robe, hindi nag-ahit, walang ekspresyon sa mukha. Yon ang una at tanging kumpirmasyon ng kanyang pagkaaresto. Ang sakdal laban sa kanya, posibleng kaso ng pagpatay sa isang babae. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng di inaasahang pag-ikot sa kaso. December 2, 2021, muling inaresto si Taylor sa Estados Unidos. Ngunit sa ibang kasong walang kaugnayan sa nangyari sa Cancun. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa Mexico, nananatiling nasa morgue sa Cancun ang katawan ni Sativa. Ang kanyang pamilya napilitang harapin ang komplikadong proseso legal, mga isinaling dokumento at mataas na gastos para maibalik siya sa Amerika. Upang tustusan ang pagpapauwi at libing, nagbukas ng GoFundMe campaign sina Jamie at Micaela, ina at kapatid ni Sativa, ang layunin $50,000. At sa tulong ng mga kaibigan, kapitbahay at mga taong hindi man nila kilala, halos maabot nila ang kabuuang halaga sa loob ng 2 linggo. December 9, 2021, sa wakas, nakabalik si Sativa sa Washington. 12 araw matapos siyang mawala, ang kanyang pamilya ay nakapagpaalam na. December 11, 2021, ginawa ang memorial services Spokane. Higit 200 katao ang dumalo. Ang silid ay pinalamutian ng mga lilang lupo, ang paboritong kulay ni Sativa. Bawat isa ay may kwento kung paano siya laging handang tumulong, kung gaano siya kabait, at kung paanong kahit sa simpleng ngiti, nakakahawa ang liwanag niya. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ng mga kaibigan sa Wagonwell Bar and Grill, ang lugar na minsan nilang pinagsaluhan ng tawanan at alaala. Mga litrato sa dingding, mga kandila sa mesa, walang tahasang binanggit kung paano siyang nawala, pero lahat ay nakakaalam. Samantala, patuloy ngunit mabagal ang pag-usad ng kaso sa Mexico. Magkaiba ang sistema ng hustisya roon kumpara sa Amerika. Ang unang pagdinig na dapat ginanap noong September 8, 2022 ay kinansela dahil sa pagkukulang sa abiso para sa akusado. Ginamit yon ng mga abogado ni Taylor upang ipagpaliban pa ang kaso. Lumipas sa mga buwan na puro paghihintay. Pagsapit ng taglakas ng 2023, nagpost si Micaela ng update sa Justice for Sativa Group. Inaabangan namin ang paglilitis na ayon sa kanila ay sa 2024 pa magkakanap. Bawat pagkaantala parang muling sugat para sa pamilya. Alam nilang taktika yun ng depensa, ang palawigin ng proseso hanggang sa maubos ang oras at lakas ng kalooban. Sa Mexico, matagal nang ipinagbabawal ang parusang kamatayan. Ngunit noong 2005 pa ito tuluyang tinanggal at ang huling pagpapatupad nito ay noong 1961 pa. Ngunit kahit wala na ito, mabigat pa rin ang parusa sa mga kasong tulad ng kay Sativa, habang buhay na pagkakakulong o mahabang sentensya na walang posibilidad ng parol. Hindi tulad sa Estados Unidos, hindi malinaw na nakasaad sa batas ang salitang femicide. Sa Mexico, ito ay opisyal na kinikilala at mahigpit na ipinatutupad. Ayon sa tala ng Department of Public Safety sa Mexico, sa unang 5 buwan pa lamang ng taong 2021, may naitalang 423 na kaso ng karahasan laban sa kababaihan na nauwi sa ganitong trahedya. Sa kaso ni Sativa Transu, ang kanyang pangalan ay naging paalala na ang mga ngiti sa larawan ay hindi laging tanda ng kaligtasan at nasa likod ng katahimikan ng isang hotel room, minsan ay may mga sigaw na hindi kailanman naririnig. Isang nakakalungkot na katotohanan at hanggang ngayon sa Amerika, walang tiyak na batas na kumikilala sa terminong femicide bilang hiwalay na krimen. Ngunit anuman ang tawag ng batas, iisa lamang ang katotohanan. Isang babae ang nawala sa kamay ng taong pinagkakatiwalaan niya, ng taong minahal niya. At hindi mahalaga kung saan ito nangyari, sa Mexico, sa Amerika o sa ang panig ng mundo. Pare-pareho ang kirot.
parehong trahedya, parehong kawalan. Ngayon, si Taylor Allen ay nananatili sa kulungan sa Cancun. Hinihintay ang paglilitis. Kilala na ang kanyang pangalan, naitala na ang kanyang ginawa, at malinaw na ang kanyang mga kilos. Ngunit hanggang ngayon, ang proseso ng hustisya ay hindi pa tapos. Si Taylor, na minsang naniwalang kaya niyang kontrolin si Sativa, ang kanyang mga salita, ang bawat galaw, ang paligid, maging ang kanyang hininga. Ngayon, isa na lang ang kontrolado niya. Ang oras sa pagitan ngayon at sa sandaling marinig niya ang hatol. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may naiwan. Hindi katahimikan kundi paninindigan. Marami ang nagtatanong, bakit nananatili ang iba sa mga mapanganib na relasyon? At ang mga sagot, bagaman masakit ay totoo. Minsan, ang takot na mag-isa ay mas matindi pa kaysa sa takot na masaktan. Ang emosyonal at pinansyal na pagdepende ay nagiging tanikala na pumipigil sa isang tao na makagawa ng sariling desisyon. At madalas, ang maling ideya ng pag-ibig ang pumapatay sa katinuan, kung saan ang kontrol ay napagkakamalang pagmamahal at ang selos ay nagmumukhang pag-aalaka. Ang ilusyon na yon pinalalakas pa ng hiya, panlipo ng presyon at ang mga pangakong walang saysay. Kapag pinagsama-sama ang mga yon ay nagiging mas malakas pa kaysa anumang kandado o tanikala. Kaya't kahit alam na ng isang tao ang panganib, nananatili pa rin siya, umaasang magbabago ang lahat. Kung minsan, ang pinakamalakas na sigaw ng hustisya ay hindi nagmumula sa boses ng biktima, kundi sa mga naiwan na piniling gawing sandata ang sakit at gawing pag-asa ang alaala. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.